po sa ating lahat. Pwede bang tayo ay tumayo? Pakibati naman ang katabi mo. Kapatid, happy 21st October sa bawat isa. A blessed Sunday sa bawat isa. At alam kong ready na kayo na magbigay ng pasasalamat. Pwede bang patingin ang mga kamay na may daladalang pasasalamat sa ating Panginoon? May daladalang papuri para sa ating Panginoon? Yes, God! Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, makapagbigay kami, Panginoon, at ipaalala na itong buhay, Panginoon, ay gamitin mo lamang para sa iyong kapurihan. Truly, we can say to the Lord na itong buhay na ito ay para lang sa iyo, Panginoon. And help us, Lord, use it for your glory, O God. As church, we sing this song. My life is not my own, so come and take control, 'cause you alone are good. Come on, declare it, church. My life is not my own, so come and take control, 'cause you alone are good. Not my own, so come and take control, 'cause you alone are God. For the last time, sing it louder for Jesus. My life is not my own, so come and take control, 'cause you alone are God. Above my life, with everything and all I am, I'm holding on into your plan. My life is not my own, so come and take control, 'cause you alone are good. Everybody dance! You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. Yes, Jesus. Once again. You are God, and I am not. So take your place above my life, with everything and all I have. I'm holding on into your plans. My life is not. Come on, declare it. So come and take control, 'cause you alone are good. Hey, you are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. Come on, church. You are good. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good. Ready ka na ba na i-declare yung pangalan ni Jesus? Hallelujah! Sabay-sabay natin sigaw ang pangalan nating Panginoong Yesus. There's no other name. Parang may ilalakas pa yan para sa Panginoon. There's no other name, no other name like Jesus. Pwede bang samahan niyo ng pagtaas ng kamay? There's no other name, no other name like Jesus. Parang mahina yan para sa Panginoon, kapatid. There's no other name, no other name like Jesus. There's no other name, no other name like Jesus. There's no other name,
that you are good all the time. You are good. Come on, declare it. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time. You are good. 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 You are good, Jesus. All the time you are good. And we will declare your goodness, your greatness, oh God. We will declare that you are good in this life, that you are great, oh God. And you are awesome in this place, Lord. You are awesome in this place. Oh God, you are good. Yes, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon. Lord, yung buhay mo, O Diyos, ay muling paalala sa amin, Panginoon, na ibinigay mo yan sa amin 2,000 years ago. Panginoon, kung paano mo kami niligtas. Kaya kapatid, huwag mong kalilimutan yung pagbigay ng buhay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, marapat lang na magbigay tayo ng pasasalamat, magbigay tayo ng pagluwalhati, magbigay tayo sa Panginoon ng papurit, pasasalamat. Oh, we give you praise, Lord. Thank you for your love, Jesus. Thank you for your love, oh Holy Spirit. That's why, Lord, this is our response to you, God, is to follow you, Lord, and appreciate the cross in our life, oh God. Right now, church, use this opportunity to lay everything to the Lord. Give everything for Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough.
remind ourselves, Lord, for all the things that you've done, is to give your life to us. Church, if my heart is overwhelmed and I cannot hear your voice, I hold on to what is true, though I cannot see. If the storms of life, they come, and the road ahead gets steep, I will lift these hands and praise. I will believe. I remind myself for all that you've done, and the life I have because of your Son. Love came down, rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountains high, valley low, I see now and remind my soul. I am yours. I am forever yours. When my hope is filled with hope, every promise comes my way. When I feel your hands of grace rest upon me, staying desperate for you, God, staying humble at your feet, I will lift these hands in praise. I will believe. I remind myself for all that you've done, oh God, and the life I have because of your Son. Love came down, rescued me. Love came down, set me free. I am yours. I am forever yours. Mountains high, valley low, I see now and remind my soul. I am yours. I am forever yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountains high, valley low, I see now and remind my soul. I am yours. I am forever yours. I am yours. I am yours. All my days, Jesus, I am yours. I am yours. I am yours. All my days, Jesus, I am yours. I remind myself for all that you've done, and the life I have because of your Son. I remind myself for all that you've done, and the life I have because of your Son. We thank you, Jesus. I remind myself for all that you've done, and the life I have because of your Son. Oh, remind yourself. I remind myself for all that you've done,
O God. We worship you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus, of what you have done, Panginoon, para sa aming buhay. You save us from our worst life, Lord. Sa mga sitwasyon na kami gulong-gulo, litong-lito, Panginoon, kami ay iniligtas mo. Binigyan mo ng buhay, binigyan mo minsan pa ng layunin, ng pag-asa para ipagpatuloy ang buhay na ito. Binigyan mo, Panginoon, ng kahulugan ng aming buhay. Katulad ng sinabi ng kanta, Panginoon, hindi namin kalilimutan ang bawat ginawa mo sa aming buhay, Lord. Sa isang buhay na sinakripisyo, maraming buhay ang naligtas. Maraming buhay, Panginoon, na nagkaroon ng pag-asa. Maraming namatay na, ngunit na buhay sa pamagitan, Lord, ng pakikipag-isa sa iyo, Panginoong Jesucristo. Kaya kami nandito sa simbahan na ito, sa iyong iglesia, Panginoon, nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa iyong ginawa. At ngayon, ito'y aming aalalahanin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for everything you've done in our life, Lord God. And as we continue remembering, Lord, yung mga ginawa mo po sa amin, help us, Lord, to become a empty vessel, Lord. Marahil sa buhay na ito, maraming mga sagabal na pumupuno sa amin, na imbis ang kaligayahan or pag-asa ang aming maranasan, kabigatan sa buhay, Lord. Alisin mo itong mga bagay na ito, Panginoon. Mga agam-agam, kabalisaan sa buhay, kawalang pag-asa, yung tipong kami ay susuko na, Panginoon, alisin mo itong mga bagay na ito at palitan mo, Panginoon Diyos, ng iyong Espiritu na kung saan when the Spirit of the Lord, Panginoon, ay nasa aming buhay, kami ay magkakaroon ng panibagong lakas. Magkakaroon kami, Lord, ng panibagong sigla na hindi kayang ibigay ng mundong ito. At ang aming gagawin lamang ay tumawag sa iyo. At sa pagtawag sa iyo, pananalangin sa iyo, you will show secret things, great things that we can ever imagine, Lord. Because you are great, God. You are the God who makes miracles. Kaya kapatid, sa oras na ito, kung sa tingin mo wala nang pag-asa ang buhay mo, nagkakamali ka, kaya kang bigyan ng milagro ng Diyos. Maniwala ka, manampalataya ka sa Panginoon, magtiwala ka na kaya niyang baguhin ang iyong buhay. Panginoon Diyos, sa oras dito, inaalay namin sa iyo ang aming buhay. Kaya mong iligtas ang bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. At sa maririnig namin yung salita, Panginoon, ang patuloy mong palakasin ng bawat isa. I-bless mo rin po ang aming mensahera na gagamitin mo. So hayaan mo magsalita para sa buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo po siya na kung ano ang nais mo para sa amin, Panginoon Diyos. Ito ay ma-absorb namin. Ito ay maunawaan namin lubos, Panginoon. Kumilos ka sa aming buhay. Kumilos ka ngayon sa aming bahay-simbahan, Panginoon. Nandito kami para sa iyo at nandito kami dahil inaasam-asam namin ang bawat salitang maririnig namin, Panginoon. Nandito kami hindi para sa walang mga bagay, walang kwentang bagay. Hindi nandito kami para sa iyo, Panginoon Jesus. Para ma-encounter ka muli. Para makasama kang muli. Para maranasan ang kabutihan mo. Para maranasan ang kapayapaang nanggagaling sa iyo. Para maranasan ang kapangyarihan mong nagdudulot ng kagalingan, nagdudulot ng pag-asa sa buhay, nagdudulot ng pag-asa sa aming buhay, nagdudulot na kami ay mas lumalim sa pagtitiwala sa iyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pagparito, ikay aming pararangalan, ikay aming pasasalamatan, ikay aming papupurihan. Salamat po, Panginoon. Come on, church, pwede ba tayo magpasalamat?
salamat sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Worship you, we worship you. Sa iyo ang kapurihan. Salamat at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. So, tayo muli tumayo. Minsan pa. Yan, para sa pagbabasa ng ang salita ng Panginoon na matatagpuan natin sa aklat ni Lucas. Yan. Kapitulo 2, versikulo 36, 38. Sabi sa salita ng Panginoon, Anna, a prophet, was also there in the temple. She was the daughter of Phanuel of the tribe of Asher and was very old. She was a widow, for her husband had died when they had been married only 7 years. She was now 84 years old. She never left the temple, but stayed there day and night, worshiping God with fasting and prayer. She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph, and she began praising God. She talked about Jesus to everyone who had been waiting for the promised King to come and deliver Jerusalem. Amen. Lord, salamat sa mga salita mo na patuloy na nagpapaalala sa amin paano kami mamuhay bilang mga mananampalataya mo sa panahon ngayon, O God. At pagpalain mo ang bawat isa, patuloy na ang banal mong Espiritu, hinahayaan namin na siyang kumilos sa aming kalagitnaan at patuloy mo kaming baguhin ng iyong mga salita. Sa iyo lamang ang karangalan at kapurihan. In Jesus' name, pray. Amen. Sige po tayo maupong lahat. At alam na natin yung ating pag-aaralan is about life reminders in these last days. At ito pong reminder ay dinadala sa atin sa buhay ni Anna the prophetess. Yan. Si Anna the prophetess. Yan. Sabi nga po doon, si Anna ay matandang-matanda na. Ayan. So, sino po dito sa inyo ang makahalintulad sa buhay ni Anna? Ayan. Bakit nga ba siya isinulat sa Biblia? Ano po bang paalala sa buhay niya na dapat nating alalahanin bilang isang mga mananampalataya na siyang gagabay sa patuloy nating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. So, sino nga ba si Anna? Ayan. Sabi nga, siya po ay isang propeta. Ayan. She is a prophet. Ayan. And siya po ay anak ni Phanuel from the tribe of Asher. Na ayon po sa pagsasaliksik ko, na itong pong tribe ng Asher, ito po sila ang naging tapat sa panahon ng tribulation. So si Anna po ay kabilang sa tribo ni Asher. Ayan. And isa po siyang balo. Yan. At a young age, siya po ay nabalo. 7 taon pa lang silang ikinasal ng kanyang asawa at siya po ay namatayan na ng asawa. Ngunit ang asawa niya ay hindi pinangalanan kung sino. And then siya po ay isang matandang Jewish woman, an elderly Jewish woman. Yan. Na sabi nga sa panahon natin ngayon, pag matanda ka na, ayan, senior ka na, wala ka na daw pakinabang, di po ba? Pero sa Panginoon, kapaki-pakinabang ang buhay nating lahat. Kahit bata ka man or matanda ka man. Amen? And then, sabi nga, she is a devoted servant of God. Ayan. Siya po ay matapat na lingkod ng Panginoon. At yun po, pag sinabi nating Ana, it means favor or grace. Ayan. So, yan po ang buhay ni Ana. At meron po siyang itinuturo sa atin bilang isang paalala. Yan, na mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Sino nga ba siya? Bakit nga ba sinulat yung kanyang buhay doon sa Biblia? So una pong paalala sa buhay ni Ana, ano pong tinuturo niya sa atin na pinakita ni Ana bilang isang mananampalataya? Sabi nga, God is with you even in the worst of circumstances. Yan po yung unang paalala sa buhay ni Ana na makikita natin sa panahon natin ngayon na anumang circumstansya sa buhay natin, na mahirap na sirkumstansya, masamang sirkumstansya o sitwasyon sa buhay, ang Diyos ay kasama natin. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Sabi nga sa 36b and 37, sabi sa salita ng Diyos, she was a widow for her husband had died when they had been married only 7 years. She was now 84 years old. She never left the temple but stayed there day and night,
worshiping God with fasting and prayer. So, ang tanong, ano po ba yung circumstansya ni Ana? Ayan. Na masasabi nating mahirap na circumstansya. Katulad ka ba ni Ana na may pinagdadaanan din na mahirap na circumstansya? Sabi nga si Ana ay widow, balo siya. At nabalo siya at the young age, bata pa lang siya. Kasi daw po sa pag-aaral, sa kultura ng mga Israelita, ang mga Israelitang babae ay bata pa sila ipinapaasawa. Siguro mga edad nila 14, 16, 15, 16, 17, ganun kabata sila kumbaga nagkakaroon ng, ipinapakasal. So si Ana po, marahil batang-bata pa siya dyan pinakasal at sabi dyan, 7 years silang nagsama ng kanyang asawa at siya po ay nawala na ng asawa. In short, maagang-maaga siyang nawala ng asawa. So, pag sinabi natin, halimbawa, nag-asawa si Ana ng 17 years old. So, kung 7 years lang silang nag-asama ng kanyang asawa, it means mga 24 years old lang, nabalo na si Ana. So, makita natin na batang-bata pa si Ana nung siya ay nawala ng asawa. So, mahirap na circumstansya yan dahil batang-bata pa. And then, maliban sa siya ay isang widow, sabi nga po doon sa verse 37, she was now 84 years old at that time na. Yan, marahil sa ngayon, mga 1,000 taon na siya. Ayan. But sabi nga, kahit na batang-bata pa siyang nawala ng asawa, pero sabi nga doon, hindi siya, makikita natin dyan na lumayo sa Panginoon. She was now 84 years old. She never left the temple. Hindi siya lumayo sa Panginoon hanggang sa kanyang pagtanda. Ibig sabihin siya ay matanda na. So, sino na po dito yung elderly sa atin? May 84 years old na po ba dito? Marahil wala pa po, ano? Ayan, siguro mga 60 plus meron na. Pero mga 84 wala pa nakarating sa atin, sa 84 na yan. So, nawa marating natin yung 84 na yan, na malakas pa, at makita natin na nanatili siya sa Panginoon. Ayan, sa kabila ng kanyang circumstansya. Sabi nga doon, ano pa po? Siya po ay widow, elderly, at sabi nga dyan, no family of her own, no children to take care of her in her old life. Wala siyang pamilya kasi maaga pa siyang nabalo at wala din siyang anak. Hindi siya nagkaroon ng anak dahil maaga nga siyang nabalo. So makita natin yung mahirap na sirkumstansya sa buhay ni Ana. So ang tanong, ano po ba yung sirkumstansya sa buhay mo na maihalin tulad mo sa buhay ni Ana? So lagi mong alalahanin na sa mahirap na sirkumstansya ng buhay mo, kasama mo ang Panginoon. Amen? Despite her husband's death, yan, Ana exemplified that God is with her even in the worst circumstances. Na sa kabila ng nawalan siya ng asawa, ipinakita ni Ana na hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Panginoon kahit sa mahirap na sitwasyon na kanyang pinagdaanan. Dahil sa maraming panahon, sa loob ng maraming panahon na nag-iisa si Ana hanggang sa marating niya ang 84 years old, walang anak na mag-aaruga sa kanyang pagtanda, hindi niya naramdamang mag-isa siya. Yan. O hindi sinulat sa salita ng Panginoon na mag-isa siya or na lunod siya sa kalungkutan or pinabayaan siya ng Panginoon. Hindi natin makita dyan dahil nakita natin na bagamat si Ana ay balo at matanda na, pero makita natin na nandoon siya sa presensya ng Diyos. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Amen. Na makikita natin niya na humantong siya sa 84 years old. It means, ang lahat ng pangangailangan ni Ana ay tinustusan ng Diyos. Yan. Ibinigay ng Panginoon yung kanyang pangangailangan. Hindi siya namalimos para lamang mabuhay. Di ba ngayon makikita natin na maraming mga matatanda ngayon, di po ba? Namamalimos na lang dahil walang anak na mag-aaruga o kung mayroong mga anak na nag-aaruga, pinabayaan ng kanilang mga magulang dahil matanda na, dahil wala lang daw silbi.
Amen? Pero dito po makita natin si Ana na isang propeta, hindi siya pinabayaan ng Panginoon kahit hanggang sa kanyang pagtanda. Na ipinakita ni Ana sa panahon natin ngayon na kapag ikay nasa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sasamahan ka ng Panginoon. Amen. So, God sustained Ana throughout the years of her existence. God supported and protect her all her life. Yan. Iningatan siya, sinuportahan siya ng Panginoon buong buhay niya. Kaya siya nakarating dyan ng 84 years old na nasa presensya ng Panginoon. Kaya kung tatanungin kita, ano bang yung masamang sirkumstansya mo ngayon na para bang sinasabi mo ay sobrang bigat na at nahihirapan ka na? Always remember that God is with you. God is with you. He is always present in your worst circumstances. Dahil baka akala natin na kapag mahirap ng sitwasyon, iniwanan ka na ng Panginoon o hindi ka na pinapakinggan ng Diyos o hindi nakikita ng Diyos ang iyong kalagayan. Pero makita natin na sa buhay ni Ana, nakita siya ng Panginoon. Yan, naranasan ni Ana na tustusan siya ng Panginoon sa lahat ng kanyang pangangailangan. So maging ikaw man din o tayo man din na sa panahon ng ating mahirap na mga sitwasyon, ang Diyos ay lagi nating kasama. His presence is always there. He is not absent in our worst circumstances. Amen? He sees us and hears us. Amen? Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, tayo ay nananalangin, yun, mga panaghoy natin, kapag ilapit natin sa Panginoon, naririnig niya tayo. Because He cares, and He cares for our situation. He cares for our needs, and He cares of every hurts that we have. And He pays attention to us. Amen. Ganun ang Diyos na mayroon tayo. Katulad ni Ana, na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Sinamahan siya ng Diyos kahit sa mahirap na sitwasyon ng kanyang buhay. Sabi nga sa Psalms 34 verse 15, sabi nga, the eyes of the Lord are on the righteous. Laging nakatuon ang mata ng Diyos sa mga matutuwid. Yan. And His ears are open to their cry. Kaya makikita natin na kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, nanatili sa Panginoon, ang mata ng Diyos nakatuon sa atin, nakatuon sa iyo. At ang kanyang mga tenga ay nandun upang dinggin ka sa iyong pagdaing, sa ating pagdaing sa Kanya. And then sabi nga sa ating pagdaing, the righteous cry out, and ano daw po ang nangyayari? And the Lord hears. Pinapakinggan niya. At ano lang po, hindi niya lang pinapakinggan yung ating mga daing, but ano pa daw po? And delivers them out of all their troubles. Hindi niya lang pinapakinggan, pero tinutulungan niya tayo at inililigtas niya tayo sa lahat ng ating mga troubles sa buhay. Ganon ang Diyos na mayroon tayo. Kaya si Ana po, makita natin na nanatili siya sa loob ng simbahan. Kahit matanda na, hindi siya lumayo sa Panginoon. Di ba? Anong sarap na ang Diyos na may likha ng buong mundo ay nakikita ka at binibigyan pansin yung lahat ng sitwasyon na mayroon sa atin. Amen? Kumbaga, hindi kanya kinakalimutan. Di ba? Sabi nga po doon sa natalakay natin sa buhay ni Mephibosheth na kahit anuman katagal na panahon na nandoon si Mephibosheth sa isang lugar na mahirap na sitwasyon, pero ang Diyos hindi nakalimot sa kanya. So maging ganun man din sa buhay ni Ana, na maging sa worst situation ni Ana, nandun ang Diyos sa kanya. Sinamahan siya ng Panginoon. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kaya makita natin na ang buhay ni Ana ay sa Diyos siya nagpakanlong. Yan. Yung pangangalaga ng Diyos yung kanyang inaasahan. Kaya naman na ang buhay ni Ana ay nandun na nagkaroon siya ng malalim na debosyon na ugnayan sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang mahirap na sitwasyon, hindi yun ang nagpalayo kay Ana sa Diyos, kundi lalo pang napalapit, lalo pang napalalim ang debosyon, yung pagsamba, ang pagsunod ni Ana sa Panginoon.
na makita natin araw at gabi. Nandoon siya sa simbahan. Nandoon siya sa templo ng Panginoon. Sabi nga, being a widow, Anna had to rely on others for food and clothing, even shelter. Di po ba? Pero sabi nga na si Anna po ay hindi nagkulang sa lahat ng bagay. Why? Because sabi nga sa verse 15 doon sa verse 37 kanina, Anna reached the age of 84. Amen. Hindi ka makakarating ng age 84 kung puno ka ng kapigatian at hirap sa buhay. Marahil siguro nung namatay yung kanyang asawa, kung nagbukmok na lamang siya sa self-pity, marahil hindi niya inabot yung age na 84. Pero makita natin yan na ang Diyos nag-sustain sa kanya, hindi siya nagkulang sa anumang bagay. Pinobridan siya ng Panginoon sa lahat ng kanyang pangangailangan. Kaya makikita natin ang pagiging masaya at malungkot, kahit na dumadaan tayo sa mahirap na sitwasyon, ay isang pagpili. It's a choice. Diba? Pero si Anna, pinili niya na maging masaya. Hindi siya napuno ng kalungkutan sa kabila ng kanyang mahirap na circumstansya sa buhay. Amen. And then sabi nga, may katanungan nga po na, sabi nga, ano po ba yung pinagdadaanan mo ngayon? Masigit pa po ba itong mahirap kaysa sa pinagdadaanan ni Anna? Yan. Nasabi nga na kung si Anna ay nalagpasan niya ang mga mahihirap na pagsubok na ito, mahihirap na circumstansyang ito, dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, gayon ka din. Dahil sa pagtitiwala mo sa Panginoon, malalagpasan mo rin anumang mahirap na circumstansya sa buhay. Ika nga, difficult times for God's children are only stepping stones toward promotions. Amen. Na ang mga dark days natin ay preparasyon lamang para sa maayos at maaliwalas na buhay. Amen. Difficult times for God's children are stepping stones to promotion, and our dark days are preparing for us for a better days. Hindi lahat ng araw ay mahirap. Amen? May panahon na better days. Amen. Katulad sa buhay ni Anna, na hindi nagtapos ang buhay ni Anna sa mahirap na circumstansya. Mamaya, malalaman natin yan. Sabi nga sa Psalms 138, verse 7 and 8, na sinasabi sa salita ng Panginoon, though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. Ganun ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Anna. Kaya nga siya nakarating ng 84 years old. Yan. You stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand delivers me. And the Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. Kaya makita natin si Anna, narating niya yung age 84 na nandun siya sa presensya ng Panginoon. Hindi ang circumstansya niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Kundi yung circumstansya niya na hindi maganda, yun yung nagdulot sa kanya na lalo pa siyang maging malapit sa Panginoon. Amen. Kaya sa oras ng ating mga circumstansya, ano po ba? Napapalayo po ba tayo sa Panginoon o napapalapit? Amen. Sabi nga sa Romans chapter 5, verse 3 to 5, not only that, but we rejoice in our suffering. Why? Bakit tayo magre-rejoice sa ating mga suffering? Because, sabi nga, knowing that suffering produces endurance. Kaya pala may suffering. Kaya pala pinahintulutan ng Diyos sa buhay natin, may worse circumstances kasi nais niya na ma-produce yung endurance sa atin. Amen. Nowadays, di ba, sabi nga ang mga kabataan ngayon, wala ng endurance. Maliit na bagay ay gumi-give up na kasi hindi sila na-train how to endure. Amen. Kaya nga pinapahintulutan ng Diyos yung mga suffering for us to produce endurance. Hindi nakakapagtiis. Yan. Kaya bumibigay ka agad. Hindi tulad ng panahon natin noon, sabi nga ang mga kabataan noon sanay sa hirap. Kaya kahit dalhin mo sila sa hirap, okay lang. Pero ngayon ang mga kabataan ngayon, hindi sanay sa hirap, mawalan na ng lapis at ballpen, hirap na yan sa kanila. Amen? Kaya pala pinapahintulutan ng Diyos yung suffering. Kasi nais niya na mapaproduce sa atin yung tinatawag na endurance, pagtitiis, pagtsatsaga.
Amen? At yung endurance na yan, magproproduce ng good character, hindi give up, kundi sumusunod sa Panginoon kahit sa mahirap na sitwasyon. At yung good character na yan, nagproproduce ng pag-asa sa buhay. At yung pag-asa niya yan, hindi tayo nilalagay sa kahihiyan. Amen? Kundi sabi dito, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kaya pala may mga circumstansya sa buhay. Amen? Katulad ni Ana. Dahil makikita natin na sa mga mahirap na circumstansya, nandoon pala ang Diyos. Present pala siya. Nakikita pala niya tayo. Amen? At sa ating pagdaing, naririnig niya ang ating mga pagdaing. Amen? Kaya magalak ka kapag dumaranas ka ng mga problema sa buhay kasi hinuhubog tayo ng Panginoon. Sa ating mga endurance, sa ating mga karakter, at lalong-lalong mahubog tayo na umasa sa Kanya. Amen? Katulad ni Ana. So, don't forget, in times of circumstances, bad circumstances, God, or war circumstances, God is with us. God is with you. He sees you, He watches you, and He cares for you. Amen? And then, pangalawa po, napaalala sa buhay ni Ana na sinulat sa atin bilang isang mga mananampalataya na hindi lang kasama natin ang Diyos sa mga mahihirap at masasamang sitwasyon ng buhay natin. But, sabi nga, God could use you no matter who you are and what situation you are in. Yan. Maaari ka, pwede ka na gamitin ng Panginoon, sino ka man, ano man ang sitwasyon mo sa buhay. Amen. Kaya ang tanong, ano ba yung sitwasyon mo sa buhay? Sabi nga si Ana, marami siyang hindi magandang sitwasyon sa buhay. Una na po dyan, siya po ay balo. Di po ba? Siya ay balo, matandang-matanda na, at sabi nga doon, maagang nawala ng asawa. Kaya ano po ba yung sitwasyon mo ngayon? Dito po makikita natin na walang sitwasyon na hindi ka makapaglilingkod sa Panginoon. Because Ana has a war situation, war circumstances. But Ana did not allow her war circumstances to hinder her in serving the Lord. Sabi nga sa verse 37 and 37, and this woman was a widow of about 84 years. So kung 17 years old siya nag-asawa, dahil yan ang kultura ng mga Hudyo, bata pa sila pinapakasal, pagpalagay natin 17 years old siya nag-asawa, so 7 years ang silang nagsama ng kanyang asawa, nabalo na siya kaagad, so in age 24, balo na siya, so simula nung age 24 hanggang ma-reach niya ang 84 years old, siya po ay naglingkod sa Panginoon. So no situation o no reason na hindi makapaglingkod sa Panginoon. Because Ana, sinulat yung buhay niya para maging paalala sa atin na kahit sino ka man, ano man sitwasyon mo ngayon, yan, pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwede kang maglingkod sa Panginoon. May asawa ka ba? Praise God. May anak ka ba? Praise God. Hindi yan hadlang para maglingkod ka sa Panginoon. Amen? May trabaho ka ba? May hanap buhay ka ba? Praise God. Hindi yan hadlang para paglingkuran mo ang Panginoon. Wala ka bang trabaho? Praise God. Hindi rin yan maging hadlang para hindi mo paglingkuran ng Panginoon. Amen? Dahil si Ana, may worst siya na circumstances. Pero hindi nakahadlang sa kanya para hindi siya maglingkod sa Panginoon. Sabi nga educated ka ba or hindi? Degree holder ka ba o hindi? So, hindi mahalaga yan sa Panginoon kung nakatapos ka o hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Ang mahalaga sa Panginoon ay mag-say yes ka lang sa kanyang invitation na maglingkod. Dahil si Ana, pinatunayan niya sa buhay natin na ano man ang kanyang sitwasyon, sino man siya, hindi hadlang ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? No reason not to serve the Lord. Amen. Kaya makikita natin na si Ana po ay nandun yung paglilingkod niya sa Panginoon. So anong klaseng paglilingkod yung ginawa niya? Sabi nga doon, naglingkod siya ng may commitment. Yan. She served with commitment.
Yan, napaka-committed niya sa paglilingkod sa Panginoon. Pag binasa po natin yung verse 37, sabi doon sa binasa natin kanina, she served God in the temple. Day and night, she prayed and fast. Very committed siya. How many years niya yung ginawa? Sa loob ng 84 years. So sabi nga natin, wala pang nakaabot ng 84 years, di po ba? Pero si Ana po ay very committed sa paglilingkod niya sa Panginoon. Hindi niya hinintay na maging matandang-matanda na siya para maglingkod. Kundi kahit bata pa siya na nawala ng asawa, naglingkod na siya sa Panginoon. Amen? Kaya no reason na hindi tayo maglingkod. No age na hindi tayo maglingkod. Sabi nga na age is not, it doesn't matter. Yan. Sabi nga doon na hindi, ang edad ay hindi, mayroon akong isang word. Nakalimutan ko. Ayan. Hindi usapin. Ayan. Yun ang word. Ang edad ay hindi usapin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dahil kahit bata ka man, kung nais mo maglingkod sa Panginoon, pwedeng-pwede kang gabitin ng Diyos. O kahit matanda ka man, may edad ka na, kung nais mo maglingkod sa Panginoon, pwedeng-pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen? Dahil ang mahalaga sa Panginoon, hindi ang edad, kundi ang iyong pagsunod sa Kanya. Ang iyong paglilingkod sa Kanya. So, ganun po si Ana. She is very committed sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yan, siya po ay nanalangin araw-araw, araw at gabi. Sabi doon, she prayed and fast and shared the Word of God. Yan, sa loob ng mahabang panahon na yun. In 84 years. Kaya di po ba, kung maiba-iba lang yun, marami si Ana, huminto na. Kasi sabi nga, di ba, 84 years old na. Tapos nawalan pa siya ng asawa, batang-bata pa. So siguro marahil kung ikaw si Ana o tayo si Ana, siguro mag-asawa na lang ako ng panibago or magtrabaho na lang ako ng ganito or siguro i-enjoy ko na lang ang buhay ko. Pero si Ana po, ginugol niya yung buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon. She is very committed sa paglilingkod niya sa Panginoon. And then, ano pa po? Hindi lang siya committed sa paglilingkod niya sa Panginoon. Ano pa daw po siya? She is courageous in serving the Lord. Matapang siya na naglingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Hindi niya hinayaan ang sinuman na makahadlang sa kanya. Maging yung kanyang circumstansya na pahintuin siya sa paglilingkod sa Panginoon. Pwedeng masabi niya na, Lord, balo na ako eh. Pwede na ako hindi maglingkod sa iyo. Or, Lord, bakit bata pa ako, kinuha mo na yung asawa ko, pwedeng hindi siya maglingkod at sisihin niya ang Panginoon. Pero hindi ni Ana hinayaan na hadlangan siya ng anumang circumstansya niya o ng edad niya na hindi paglingkuran ang Panginoon. She is very courageous in serving the Lord. Throughout the rest of her life, she remained committed and courageous in serving God. Na kahit sa panahong iyan ay si Haring Herodes, ipinag-utos niya na papatayin yung mga kabataang nag-iedad ng 2 taon pababa. Because at that time, ang ating Panginoong Hesus, 8 days pa lang siya, dinala siya doon sa templo para ihandog ng kanyang mga magulang. And then, nakita ni Ana face-to-face mismo na isinilang na ang tagapagligtas. At si Ana po ay nagpuri sa Panginoon at nag-share siya. Ibinahagi niya sa lahat ng mga tao na naghihintay sa kaligtasan nila na ang Misayas ay isinilang na. Na sa panahon na yon, pwedeng manganib ang buhay ni Ana. Dahil yun nga, nag-utos si Haring Herodes na patayin ang mga kabataan 2 taon pababa. Dahil sabi nga, di ba, may kwento sa Biblia na nung isinilang ating tagapagligtas, mayroong mga wise men or magi na bumisita sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng itinuro ng bituin sa langit na pupunta sila doon sa lugar na itinuro. So, sinundan nila yun. So, nung nandun na sila sa Jerusalem, nakita sila ni Herodes, kinakwento ko na lang po ito, nakita sila ni Herodes yung mga wise men na yun, sabi ni Herodes, sige, pag nakita niyo yung bata,
na tagapagligtas na isinilang, sabihan nyo kung saan siya sinilang ha, kaya sasamba din ako sa kanya. So, pumunta na doon yung mga wise men at nakita nila yon ang ating Panginoon na isinilang na. Pero sila ay binalaanan ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag kayong bumalik kay Herodes kasi may balak siyang masama laban sa bata. Kaya iba sila ng landas. Kaya nagalit si Herodes dahil sa ganong pangyayari. Kaya't nag-utos siya na patayin ang mga kabataang lalaki, edad 2 taon pababa. Kaya makikita natin, ito yung kapanahunan ni Ana. Na makikita natin, pwedeng manganib yung buhay niya sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Because that time, si Haring Herodes ay merong batas na pinapairal. Pero Ana is very courageous in serving the Lord. Ngayon ang tanong, tayo po ba'y matapang na magbahagi ng salita ng Panginoon? Sabi ko nga kanina, magkatok pa lang daw sa pintuan ng mga bahay na ating sisiran. Sinasabi na, ikaw na ang kumatok. Diba? Nagtutulak ka, nagtuturuan. Kakatok pa lang yan. How much more sa pag-share? Di po ba? Pero makikita natin si Ana na buong tapang siyang nagbahagi. Kahit na manganib yung kanyang buhay. Amen? Kaya nawa, buong tapang din tayo na tumugon sa tawag ng Panginoon na magbahagi ng kanyang salita. Dahil si Ana hindi po nahadlangan ng anumang sirkumstansya para maglingkod sa Panginoon. Buong katapatan at buong katapangan siyang nagbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? So kahit may edad na siya, sabi ko nga hindi hadlang sa kanya para gamitin siya ng Panginoon. Likewise to us, na hindi dahil bata pa ako, saka na lang ako maglingkod kapag tapos na ako ng pag-aaral. O magsasabi na, saka na ako maglingkod kapag nag-asawa na ako. Kasi merong mga ganun, hindi po ba? Saka na ako maglingkod kapag na-achieve ko na yung lahat. Kapag nagtagumpay na ako sa buhay. Tapos, hahantong sa punto na tumanda na siya hanggat sa hindi na siya nakapaglingkod sa Panginoon. Kaya ang edad ay hindi usapin sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Mapabata ka man, may edad ka man, matanda ka man, senior citizen ka man, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, you are welcome to serve the Lord. Amen? Dahil si Ana, marami siyang circumstansya, pero hindi niya pinahadlangan yon. Yung circumstansya na yan, kahit matanda na siya, hindi niya hinayaang maging hadlang yung edad niya para paglingkuran ang Diyos. Naglingkod siya ng may katapatan, may katapangan, at ano pa po? Naglingkod siya ng buong maluwag sa kalooban. Willingness, yan. Meron siyang heart sa paglilingkod sa Panginoon. Her heart is in serving God. Walang may pumilit sa kanya o may tumulak sa kanya na maglingkod sa Diyos. Buong kagustuhan niya na maglingkod sa Panginoon. Diba, sabi nga, natulak lang kasi ako ni Mama at ni Papa maglingkod sa Lord eh. Si Mama at si Papa kasi born again, kaya kailangan ko din ma-born again eh. Diba? So si Ana po ay hindi na tulak o napilitan lang maglingkod sa Panginoon. Si Ana po ay buong puso, buong bukal sa kalooban niya na paglingkuran ang Panginoon. Yan. Hindi siya napilitan lang o hindi lang siya natulak para maglingkod. Ay sige, naglingkod yung iba, maglingkod na rin ako. Kundi naglingkod siya ng buong puso sa Panginoon. Buong bukal sa kalooban niya na paglingkuran ang Panginoon. So nawa, tayo man din na nawa, naglingkod ka sa Panginoon, hindi dahil tinulak ka lang. Nawa, naglingkod tayo sa Panginoon, hindi dahil napilitan ka lang. Ay, si Papa kasi, si Mama kasi, pinipilit akong ganito eh, kaya maglingkod na lang ako sa Panginoon. Nawa, hindi ka lang napilitan maglingkod sa Diyos. Nawa, hindi ka lang natulak maglingkod sa Panginoon. Nawa, katulad ka ni Ana, na bukal sa kalooban mo, gustong-gusto mo na paglingkuran ang Diyos mo. Amen. Amen. Hindi ka lang natulak dahil sa sirkumstansya mo, dahil masama ang sirkumstansya mo, mahirap ang sirkumstansya mo, maglingkod na ako sa Panginoon. Nawa, bukal sa kalooban mo na naglingkod ka sa Panginoon. Amen? Dahil si Ana po, bukal sa kalooban niya na maglingkod sa Panginoon. Hindi siya napilitan, hindi siya natulak lang. Amen? Hindi siya naglingkod dahil sa mahirap na sirkumstansya niya. Kundi yung mahirap niyang sirkumstansya, hindi niya hinayaan na humadlang sa kanya para maglingkod sa
Panginoon. At ano pa po? Anong uri ng paglilingkod? Hindi lang siya committed, hindi lang siya courageous, hindi lang siya willing, but she is faithful sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yan. Sabi nga, Anna gone through several challenges in life, but still she spent her life and time serving the Lord. Yan. She is faithful. Marami siyang mga pinagdadaan ng mahirap, war, situation, pero saan niya ginugol yung kanyang oras at panahon at lakas? Hindi sa cellphone, hindi sa... Kasi kanina may nakita ako maaga pa na nagpindot na siya ng ano ba yun? Ano ba yung laro na yun? Ayun, hindi niya ginugol yung oras at panahon at lakas niya sa laro na yon. Amen. Kaya talagang nalulungkot ako sa mga kabataang ginugugol yung oras at panahon sa cellphone, nang kakapindot ng laro na yon, na wala namang mapapala ang buhay. Amen. Na ginugugol ang oras at panahon sa pagpupuyat sa mga telenovelas, na wala namang maitutulong na kapakinabangan. Si Ana po, saan niya ginugol yung buhay niya? For 84 years, saan niya ginugol? Sabi doon sa verse 37, he spent his years in the temple of the Lord, serving the Lord in prayer and fasting. Amen. Matindi. For 84 years, she prayed and she fasted. Sa atin nga, di ba, once a month lang, di ba? Pero minsan once a month, di pa tayo makakadalo sa fasting. Siya, day and night, sabi doon sa salita ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga kanina, na ang pinadaw ka mahirap na trabaho ay ang manalangin. Kasi daw, sabi nga, na sa umaga, busy-busy na kasi papasok sa school, papasok sa trabaho, papasok sa kung ano saan-saan, hindi na makapanalangin. Tapos pagdating sa bahay, pagod na, hindi na makapanalangin din. Kaya daw, ang pinakamahirap na trabaho ay manalangin. Kasi sa umaga, busy-busy na sa sa lahat ng gagawin. Tapos sa gabi, pagod na, hindi na rin makapanalangin. Kaya daw, ang pinakamahirap na trabaho ay ang panalangin. Pero si Ana po, hindi mabigat ang trabaho, ang panalangin sa kanya. Kasi sa loob ng 84 years, makita natin na si Ana walang kumpay na nanalangin sa Panginoon. With fasting pa. Amen. Kaya nandun yung kanyang katapatan, bukal sa kalooban na paglingkuran ang kanyang Diyos. Matapang siya na naglingkod sa Panginoon kahit na manganib yung kanyang buhay, di bali na, basta't makapaglingkod siya sa Panginoon. Hindi siya napilitan, hindi lang siya natulak sa kanyang paglilingkod, kundi nandun yung kanyang commitment na paglingkuran ang Diyos na buhay hanggang siya ay malakas pa. Amen. Kaya nga, a life spent in serving God is never wasted. It will always be the best way to live this life. Kaya daw po ang buhay na ginugol natin sa paglilingkod sa Panginoon, yan yung buhay na pinakamainam, pinakamagandang paraan daw para mabuhay sa buhay na ito. Kasi kung hindi daw po tayo naglilingkod sa Panginoon, ang buhay na ito ay worthless. Ang buhay na ito ay useless. Kaya daw ang pinakamainam na paraan na mabuhay sa mundong ito ay ang maglingkod sa Diyos. Kaya maglingkod na tayo sa Panginoon. Amen? Bata ka man, matanda ka man, o wala ka mang tawag nito, natapusan o may natapusan ka, hindi yan usapin sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay umuo ka lang sa tawag niya sa buhay mo. Amen? Ang daming manggagawa na kailangan sa loob ng iglesia. Amen? Sa Sunday school teachers, assistant teachers pa lang, ang dami na. Kaya welcome ang nais na magamit ng Panginoon. Dahil ang ating Sunday school, daming teachers na kailanganin. Hindi ka man graduate ng teacher, pwede ka. Dahil tuturuan ka paano magturo sa mga kabataan. Dito sa loob natin, nangangailangan dami. Amen? Magbabahagi ng salita ng Panginoon. Yan, magpapaganda sa ating simbahan. Kita mo, bago na yung ating pulpit stage. Kasi marami ang mga tatay at mga kananayan at mga kapwa natin mananampalataya na nagtutulungan. Amen? Kaya sa Panginoon, hindi usapin yung may pera o wala.
Amen. Hindi usapin sa Panginoon yung mahirap o hindi mahirap. Hindi usapin sa Panginoon yung may edad or bata pa. Ang nais lamang ng Panginoon ay sumunod tayo na maglingkod sa Kanya. Dahil kapag sumunod tayo maglingkod sa Kanya, gagamitin ka ng Panginoon. Katulad ni Ana. Amen? Amen. Isa lang yata yung narinig kong amen. 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 Mga bata. Amen. Maglingkod na tayo sa Panginoon. Huwag na nating hintayin na makapagtapos pa tayo ng pag-aaral bago maglingkod sa Panginoon. Dahil baka natapos na ang lahat at hindi pa tayo nakapaglingkod sa Panginoon. Regrets ang abutin natin. At ito po yung panghuli, the last. Sabi nga, number 3, ano po yung life reminder sa buhay ni Ana? Sabi doon, don't look back with regret. Yan. Baka ito yung dahilan, baka hindi naglilingkod kasi nag-look back pa rin sa regret. But sabi doon, look forward with hope. Ito po si Ana. Ayan. She doesn't look back with regret, but look forward with hope. Kasi kung regret lang ang pag-uusapan, maraming ire-regret si Ana sa buhay. Di po ba? Palagi nating sinasabi si Ana po ay bata pa na balo. Amen. Batang-bata pa. Pero hindi niya sinisi ang Diyos sa kanyang kalagayan. Hindi siya nagtampo sa Panginoon, hindi din siya nagalit sa Panginoon, hindi rin siya tumalikod sa Panginoon. Bagkus napalapit pa siya sa Diyos dahil sa kanyang mga napagdaanang mahirap na sitwasyon. Amen? Hindi siya nag-look back ng may regret, kundi nag-look forward siya ng may pag-asa sa buhay. Amen? Kasi pag binasa po natin dyan ng verse 38, sabi nga po doon, sa verse 38, sabi yan, she came along just Simeon was talking with Mary and Joseph and she began praising God. Kasi bakit? Nakita niya na ng mukhaan yung matagal na nilang hinihintay na tagapagligtas. She talked about Jesus to everyone who had been waiting for the promised king to come and deliver Jerusalem. Amen? Na hindi siya doon nag-look back sa regret niya, sa mga worst circumstances niya, kundi nag-look forward siya doon sa pag-asang hinihintay niya na darating na, isisilang na yung kanyang tagapagligtas. At ano daw po ginawa niya? She praised God. Yan, nagpasalamat, nagpuri siya sa Panginoon. And then, ano pang ginawa niya? She talked about Jesus to everyone. She witnessed about Jesus. She shared about Jesus. O ito na ang ating tagapagligtas, isinilang na. Sabi niya, hindi siya na hadlangan sa kanyang circumstansya. Hindi siya nag-look back with regret, kundi nag-look forward siya with hope. Ika nga sabi na, hope gives us purpose and reason to keep going. Tama, di po ba? Kapag wala ng pag-asa ang tao, di ba ano nangyayari? Ayaw niya nang mabuhay sa buhay, di po ba? Pero itong pag-asa na ito po yung nagbibigay sa atin para magpatuloy pa na mabuhay. Amen? At yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Don't look back in regret, but look forward with hope. Amen. Dahil sabi nga, kapag nag-look back tayo with regret, sabi dyan, na, ang ating buhay ay hahantong lamang doon sa tinatawag na depression or heartbreaks, or magsi-self-pity tayo. Kapag naglo-look back tayo doon sa tinatawag na mga regrets sa buhay. Kasi si Ana, kung regrets lang ang pagbabasihan, ang dami niyang ire-regret sa buhay, pero hindi siya nag-regrets. Amen? Hindi niya sinabi sa Panginoon, bakit mo ko kinuhanan ng asawa sa batang edad pa? Or bakit mo ko hinayaan na tumanda na walang anak? Marami siyang ikaka-regret. Pero makikita natin, hindi siya nag-regret, but she looked forward with hope. Kaya isipin po natin yung mga panahong sinayang natin dahil lang sa pag-iisip ng mga regrets sa buhay. Diba? Sinayang lang natin yung oras at panahon na yon na nag-regrets tayo. Dahil kapag nagpatuloy tayo doon, sabi nga ay mapuno lang tayo ng sorrow at heartbreak sa buhay. Or kapag tayo ay mag-look back sa regret, mapuno lamang tayo ng
galit at tampo sa Panginoon. Pero salamat sa buhay ni Ana na paalala sa atin bilang isang mananampalataya na ano man yung mga pinagdadaanan natin, yan, mga kabataan, alam ko may mga pinagdadaanan to. Di po ba? Hindi lang makapasok ng maaga or namawala na lang baon, matindi na yung circumstansya sa buhay nila. Pero si Ana po, hindi siya nag-look back with regret, but she looked forward with hope. Amen. Amen. So sabi nga, it wasn't just her past that was hers for her. But Ana, sabi nga doon, namuhay siya doon sa masamang paghahari ni Haring Herodes. Pero yun lahat ay hindi nakapagpigil sa kanya na mapuno siya ng pag-asa sa Panginoon. Kundi nandun yung kanyang pag-asa sa Panginoon. So sabi nga ay, instead na magmukmok si Ana sa pighati, sa kalungkutan, sa self-pity, si Ana po ay napuno ng pag-asa at layunin sa buhay. Ayan. Siya po yung babae na punong-puno ng pag-asa at layunin sa buhay. Sa kabila ng mga worst circumstances na kanyang pinagdadaanan. Yan. Hindi siya nagkimkim ng sama ng loob, bitterness sa kanyang puso. Kundi hinanap niya yung mukha ng Diyos higit sa lahat. Dahil yun nga, na pag binasa natin ang verse 37, si Ana po ay 84 years old, pero hindi siya doon huminto sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Nanatili siya sa loob ng templo ng Panginoon, nanatili siya sa loob ng simbahan ng Panginoon, nandun siya para manalangin at mag-ayuno. Kaya makita natin na ang buhay niya ay hindi natin makitaan ng kalungkutan. O ang buhay niya ay hindi natin makitaan na nagtampo sa Panginoon o nagalit sa Panginoon. Bagkus kabaliktaran, nakita natin na naging matapat sa paglilingkod si Ana, na punong-puno ng pag-asa at layunin sa buhay. So, despite experiencing one of greatest challenges, the death of her spouse, she goes on to live a long and productive life. Ganon po ang buhay ni Ana. Nasa kabila ng kanyang pinagdaanan, yan, hindi siya doon na natili sa worst ng buhay niya, hindi siya doon na natili sa mga regret sa buhay niya, kundi namuhay siya ng mahabang buhay na mabungahing Kristiyano. Mabungahin, pinagpalang Kristiyano. Kaya masasabi natin na sa panahon ni Ana, siya yung pinaka masayang babae sa buong mundo, marahil, sa panahon niya. Bakit? Kasi ang buhay ni Ana ay punong-puno ng panalangin. Yung buhay ni Ana ay punong-puno ng panalangin. Kaya ang buhay natin kapag punong-puno ng panalangin, yung kalungkutan ay hindi makapasok sa buhay natin. Kaya don't look back with regret like Ana. Look back with hope. Look forward with hope in the Lord. Amen? Amen. Amen. So tayo man din, yan si Ana, nakita niya ng mukhaan, ang kanyang matagal nang hinihintay na tagapagligtas na sa wakas dumating na rin. At nakita niya. Sabi doon si Ana ay pinagpala ng Panginoon. At tayo man din, mga kapatid, meron man din pangako ang Panginoon sa atin. Di po ba? Ano yung pangako niya sa atin? Siya ay babalik muli. Amen. Kaya umasa tayo dahil yung kanyang pagbabalik ay malapit na. Kaya patuloy tayong umasa dahil ang Diyos natin nangako, siya ay babalik muli para yung ating kaligtasan ay malubos na. Amen? So don't look back with regret, but look forward with hope. Like Ana. Sige po, last verse na ating babasahin in 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Sige po tayo tumayong lahat. Even though our physical being is
after day. Sabi nila Paul, sabi niya, walang dahilan para kami ay ma-discourage, wala ng pag-asa sa buhay. Pagkat sabi niya, yung kanyang physical na katawan ay nanghihina na, pero yung kanyang spiritual na buhay ay lumalakas araw-araw. Sabi niya, and this small and temporary trouble. So lagi nating tandaan mga kapatid ha, this trouble that we have is only small and temporary. Amen? So this small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory, much greater than our trouble. Kaya isipin mo kapatid, lagi mong alalahanin na yung mga temporaryo at maliit na trouble na ito, papalitan niya ng Lord ng tremendous eternal glory. Higit pa sa mga paghihirap na pinagdaanan mo dito sa mundong ito. Amen? Kaya umasa ka sa hinaharap. Umasa ka sa Panginoon na may pag-asa. Amen? Don't look back with regret. Last verse, in verse 18, sabi niya, so we don't look at the troubles we can see right now. Hindi natin tinitingnan yung mga troubles natin, yung mga problema, yung mga suliranin natin. Saan daw po nakatingin? We look forward to what we have not seen yet. Amen. For the troubles we see will soon be over. Matatapos din yan. Lahat ng mga paghihirap natin, lahat ng mga troubles natin, worst circumstances natin, may katapusan yan. So, don't look back with regret, but look forward with hope. For the troubles we see will soon be over, but the joys to come will last forever. Amen. So, imaginein mo yan, yung kagalakan na yan will last forever. Hindi matatapos kailanman yung kagalakan na yan na ipapalit doon sa mga paghihirap mo sa buhay. So, look forward with hope in the Lord. Amen? Babasahin ko po sa Tagalog kasi nang sarap namnamin. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Sabi niya sa salita ng Panginoon, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Sabi nila Paul, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas natin ngayon o namin noon sa kanila ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya napakasarap, napakaganda yung naghihintay sa mga anak ng Panginoon. Verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya yung mga small and temporary troubles mo ngayon, panandalian lang yan. At huwag tayo tumuon dyan. Huwag natin ituon ang focus natin dyan. Kasi kung ituon natin yung focus natin dyan, puro regrets yung ating aabotin. But we must focus ourselves to our hope, which is in Jesus. Amen? Ituon natin yung ating paningin sa ating Panginoong Hesus na siyang pag-asa sa buhay. Amen? Hallelujah. So don't look back with regret, but look forward with hope in the Lord. At yan po yung paalala sa atin sa buhay ni Ana. Napaalala din ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag tayong lumingon sa mga nakaraan na mga hindi maganda na nagdudulot sa atin ng hindi kaaya-aya na buhay. Kundi tumingin tayo sa hinaharap na may pag-asa. Dahil ang Diyos natin may pangako. Siya ay darating at ang kanyang pagdating ay malapit na. Amen? Kaya umasa ka sa Panginoon. Amen. So tayo po'y umawit at sa pag-awit natin ng awitin na ito, patuloy kang makipagniig sa Panginoon. As church, let all your pain, regrets, acclaim, i-lay down natin yan sa Panginoon, and sa paglapit natin sa ating Diyos, gamitin natin itong pagkakataon na minsan pa, Lord, patuloy na binibigay ko lahat sa iyo, Panginoon. Ino-offer ko lahat sa iyo, Panginoon. And kapatid, ano man yung sitwasyon na meron ka ngayon, gamitin mo yan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Jesus. All that I am, all that
and my pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Keep moving forward, church. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart and my. Come on, lift your hands to the Lord. Lift it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice, oh God. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Sing it to the Lord, church. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Amen. Mga kapatid, ano po ba yung circumstansya mo ngayon? Pwede mo pong ilapit yan sa Panginoon. Ang Lord po ay handang makinig at nais niyang tulungan ka sa oras na ito. Kaya ilapit mo sa Kanya, ano ba yung worst circumstances mo sa buhay? Ano ba yung mga regrets mo sa buhay? Ibigay mo na sa Kanya ng lubusan. At wag mo nang balikan. O Lord, salamat sa paalala mo sa iyong mga salita, Ama, na sa bawat circumstansya ng aming buhay, mahirap man ito, hindi mo kami pinabayaan. Hindi kami nag-iisa. Nariyan ka upang kami tulungan. Nariyan ka upang pakinggan kami sa aming pagtawag sa iyo, O Diyos ng tulong. Nariyan ka upang kami ay sakluluhan at nakikita mo ang bawat kalagayan namin. Kaya Lord, hindi ko man alam, hindi ko batid ano yung kalagayan ng aking mga kapatid ngayon, but ikaw po ang higit nakakaalam sa kanilang mga sitwasyon. At salamat na pinaalala mo sa amin sa buhay ni Ana na anumang masamang sitwasyon, worst circumstances sa buhay namin, nariyan ka lagi. At ikay naghihintay lamang na kami lumapit at humingi ng tulong. Dahil sa aming paglapit, ang iyong pandinig ay nakahandang dinggin, O God, ang aming mga panalangin, ang aming mga daing, O Diyos. Kaya Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, ang bawat mga anak mo na lumalapit sa iyo, dumadaing ng kanilang mga paghihirap, dumadaing ng mga may hirap na sitwasyon nila sa buhay. Dalangin ko po sa oras na ito, Panginoon, dinggin mo ang kanilang panaghoy, dinggin mo, Panginoon, ang kanilang pagsusumamo sa iyo, Ama.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. At ano pa po yung mga regrets natin sa buhay, ibigay na natin ang lubusan sa Panginoon. Dahil nais ng Diyos mapuno tayo ng pag-asa. Nais ng Diyos na umasa tayo sa Kanya. Dahil siya na Diyos na nangako ay tapat. At ang kanyang pangako ay kanyang gagawin. Kaya Lord, tulungan mo na ang bawat isa sa amin ay ilibing na sa limot lahat ng mga panghihinayang, mga regrets namin sa buhay, O God. Tulungan mo kami na katulad ni Ana, hindi siya nakatingin sa mga regrets sa buhay, kundi Lord, nakatingin siya ng may pag-asa sa hinaharap, Panginoon. Kaya tulungan mo na mapuno ang bawat isa sa amin ng pag-asa sa buhay, O God. Punuin mo ng pagtitiwala ang bawat isa sa amin, Panginoon. At tulungan mo na yung pag-asa na ito ang siyang tumulak sa amin para paglingkuran ka. Katulad ni Ana, Panginoon. Dahil siya ay napuno ng pag-asa. Ang buhay niya, ginugol niya sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, tulungan mo na ang bawat isa sa amin mapuspos ng pag-asa ng banal na Espiritu. At ang pag-asa na ito ang siyang tutulak sa amin na sumunod at maglingkod sa iyo, Ama. In the name of Jesus. Dahil ang paglilingkod, ito yung mabisang paraan upang kami ay mabuhay sa mundong ito na may kabuluhan, O God. Lord, salamat. Salamat sa paalala mo sa buhay ni Ana. Bagamat siya'y matanda na, pero hindi siya huminto sa paglilingkod sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Lord God, na hanggang sa pagtanda namin, Panginoon, mananatili kami sa presensya mo, mananatili kami na naglilingkod sa iyong tahanan, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat. Patuloy ka na mapapurihan sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po mga kapatid, ngayon po ay ating Communion Day. At sa bawat communion natin ay inaalala natin yung ginawa ng Panginoong Hesus 2,000 years ago. Binigay niya yung kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At ngayon, inaalala natin yan every time we partake this communion. Sige po, sino po ang mga wala pa dyan na pwede po na. Sige, bago muna tayo mag-partake ng communion, ilapit muna natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Let us pray this prayer. Father God in heaven, sundan niyo lamang po ako. Ako po'y lumalapit sa oras na ito sa iyo. Nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, ngayong araw, tinatanggap kita, pinapanaligan kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At bilang Panginoon at tagapagligtas, tulungan mo po ako na masunod ka sa aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa akin sa pananalig ko sa Panginoong Hesus. Pakisulat niyo po ang aking buhay sa aklat ng buhay. Sige po, ako na lamang po ang manalangin. Ama, maraming salamat sa buhay ng bawat isa na lumapit sa iyo. Tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas, O God. At sa oras na ito, Panginoon, kine-commemorate namin, inaalala namin ang ginawa mo 2,000 years ago, Lord God, na ikaw ay namatay, nagpakasakit, Panginoon, at namatay para sa aming mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa amin. Sabi nga sa salita ng Panginoon, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sige po, kainin natin na may pasasalamat. Itaas po natin yung cup. Sabi sa salita ng Panginoon, "In the same way, after supper, He took the cup
saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sige po, inumin natin na may pasasalamat. Yes, Lord. Maraming salamat muli sa ginawa mo sa amin. Bawat araw, tulungan mo kami na maalala lahat ng ginawa mo, O Diyos. Upang, Lord, magdulot ito ng pag-asa sa aming mabuhay at kalakasan sa aming pananampalataya. Purihin ka, in Jesus' name, amen and amen. At muli, ihandog din natin sa Panginoon yung ating mga handog, pasasalamat sa Panginoon, yung ating mga kaloob, yung ating mga ikapo, at mga handog sa Panginoon. Itaas din po natin at tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat na sa bawat araw, hindi ka nagkulang. Na patuloy mo kaming tinutustusan sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya naman, narito yung aming mga kaloob bilang pasasalamat sa kabutihan na patuloy naming nalalasap, sa pag-ibig mo, Panginoon, na patuloy namin, Panginoon, nalalasap sa aming mga buhay. Kaya, Lord, dalangin ko po, patuloy mo na pagpalain ang bawat isa at pag-umapawin mo ang biyaya sa bawat araw ng aming mga buhay. In Jesus' name we pray, amen and amen. Tumayong lahat. Ibalik natin yung papuri pagsamba sa Panginoon. Yes, Lord, Ikaw lamang ang nararapat, papurihan, sambahin, kakilain sa aming mga buhay. Salamat sa buong linggo, iningatan mo ang bawat isa sa amin. At patuloy, Lord God, na ibalik mo kami sa lugar na ito, sama-samang magpupuri, maglilingkod, at sasamba sa iyo, Ama. Purihin ka. Sige po, tanggapin niyo po ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all.